So, ang topic natin ngayon sa basic sheep husbandry. Advantages ng sheep farming, common breeds o karaniwang lahi, dentition o yung pagtukoy ng edad gamit yung ngipin ng tupa. And feeding o yung pagpapakain natin mula dun sa buya o sa bulok hanggang sa maging market. And breeding o yung pagpapalahi ng mga tupa. So, commonly, ang pagpapalahi natin is through natural mating. But soon, may available ng similya, like sa goats or large cattle, we can do artificial insemination. And common diseases, o karaniwang sakit, although mas matibay ang tupa kaysa sa kambing, with our experience, tinatamaan pa rin naman sila ng sakit. Lalo ngayon yung pestiditis ruminants, so both goat and sheep pwedeng tamaan nun. Advantages ng sheep farming. So, una is yung wool. Although, wool is not popular in the Philippines dahil wala naman masyado nagpa-process yan dito. And sa sobrang init ng panahon sa atin, even yung mga wool type breed ng tupa, nagsished off. So, mas maganda nating fokusan itong si lamb and mutton. Ano ba yung lamb and mutton? Pag sinabi mo lamb, yun yung meat ng less than sheep, younger than 1 year old. Pag mutton, yun naman yung galing sa matured or yung 1 to 3 years old na sheep. So, mutton, lamb. And dito sa Japan, around part ng Hokkaido, Genki Jeskan is a popular na sheep products, sheep meat. Next, breeder. So, marami nang dumating ng importation. So, way back 2016, when I was in CLSU, meron ng importation ng mga iba't ibang lahi ng tupa na ma-upgrade yung tupa natin. Then, when I was in handling the RQP farm, meron ding importation na mga dumating. So, nakakalat na yan or over the Philippines. So, yun like yung Dorper. So, matatakal naman natin yan yung mga common breeds ng sheep. Next, it can be a regular income. No? Sheep can be a regular income. Kasi around 5 to 6 months, pwede na silang mabenta. And sheep manure as fertilizer. So, yung fertilizer, maganda rin yung klase ng nutrient content ng sheep manure o yung dumi nila, especially dun sa mga nag-organic farming. So, maganda yan. Then, natural weed controls. Natural weed control. Hindi mo na kailangan umupa ng magagrass cutter sa mga farm mo. Pwede mo silang gamitin as integrated farming system. Kuwari sa ilalim ng nyugan, sa ilalim ng manggahan, sa ilalim ng kasuyan. So, sila nang bahala maglinis ng farm nyo. Pwede na sila. So, additional income pa. And converter of agricultural byproducts into animal protein. So, animal protein, dayami, imbis na itatapon mo na lang, pakain mo sa tupa, naging meat pa. Next, additional advantages is low cost of maintenance. So, low cost lang. Saan nyo naman yung pasture nila? Dito sa CLSU. Habang nagkakape tayo dyan, nagbabantay tayo ng tupa. Ability to thrive in natural vegetation. And cost of feeding is minimal. No? Actually nga, yung dito sa CLSU nun, yung pinagkainan ng mga kambing sa Small Ruminant Center, dinadala namin sa sheep yung mga natira. Kinakain pa rin nila. So, ganun sila feed efficient. Hindi sila masailan. No need for expensive building and equipment. So, yung CLSU nga, nagpagawa ng concrete building. Pag sinilong namin dun sa gabi, nakataas. Pagising mo ng umaga, makita mo yung tupa, nandun lahat sa baba. Hindi katulad ng kambing, gusto lagi nasa taas. Parang social high climber. Pero yung tupa, doon lang sila sa baba, nasa ground, mas gusto nila doon. So, no need for expensive building. Importante lang tuyo at hindi mababasa ng ulan. So, ganun kasimple lang yung kailangan ng tupa.